loving memory of Engineer Gerardo Santo Domingo and family. In loving memory of Romulo and Elizabeth Santo Domingo. The Walk Hotel staff. Isa's Cafe and Bake Shop. In loving memory of Liam Henrich Luz, Roberto and Heidi Luz and family. Engineer Lope and Angie R. Rio Floredo and family. Leo Antoinette Rio Floredo and family. Attorney Leia Angelica Rio Florido. Congressman Lord Alan J. Velasco and family. Governor Presbitero Velasco Jr. and Mayor Lorna Quinto Velasco. Sherwill and Arlene Reyes and family. In loving memory of Mrs. Daisy de Galicia and family. Mr. Roderick Osicos and family. In loving memory of Mrs. Luz Mondoñedo and family. Mr. Sherwin M. Handa. In loving memory of Corna Buenaventura and family. Heirs of Dr. Emilio Nepomuceno and Josefa Moreno Nepomuceno. Muli po tinatawagan ng pansin ang mga kapitanes ng bawat barangay na meron po kayong upuan dito sa unahan. Mga kapitan po ng mga barangay. Pwede po kayong umupo dito sa unahan. Maraming salamat po.
Muli, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipinakikilala sa atin si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaalaala naman ngayon sa atin na ang panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin natin. Ang tagapamuno po ng ating pagdiriwang, si Reverend Father Elino P. Esplana, ang Diocesan Administrator, kasama ang mga kaparehan ng ating diocese. Ang lahat po ay magstayo at sama-sama nating awitin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Maligayang pista po sa inyong lahat. Maligayang fiesta din po, Father. Taglay ang kagalakan, pasalamat sa Diyos, at taimtim na pag-asa sa Kanyang mga biyaya. Ihanda natin ang ating sarili sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mo pong ipaintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang liturhiya ng salita ng Diyos, magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Barok, Kabanata 5, unang talata hanggang 9. Inaanyayahan ang Jerusalem na muling magsaya sapagkat pauwiin ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito na dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panduluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos.
Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi nila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy, binabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at ibabalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Sabi ng mga bansa, nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikid. Dakilang ang masasabi, pambihirang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalak ay di kawasan. Kung paanong inulan yung mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami noon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo naman kami,
Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, unang kabanata, mga talata 4 hanggang 6, at ipinagpatuloy sa talata 8 hanggang 11. Hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang budhi hanggang sa pagdating ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito ay inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo, Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakakilala at malawak na pagkaunawa upang inyong mapili ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangian loob sa inyo ni Jesucristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang ating pong mabuting balita ay ayon kay San Lucas, Kabanata 3, unang talata hanggang 6. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ikalabing-limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kaniya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan
at nangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko, at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat at time nating pakinggan ang homilya. Sa ating pong minamahal na mga kapatid na pari, sa pangunguna ng rektor ng Parokya Katedral ng Inmaculada Concepcion, Padre Ian Ritardo, sa ating pong minamahal na ina ng bayan, Mayor Army Carion, sa kanyang katuwang na lingkod ng ating bayan, Honorable Mark Senyo, sa ating konsyal, ano piyado nga ni konsyal? At sa lahat po ng mga lingkod ng pamahalaan natin ngayon, sa ating pong minamahal na mga ermano at ermana ang magkatipan, magkasintahan. Magkasawa po ito, si Engineer at saka si Mrs. Mary Rose Decena. Kasama ang kanilang supling na kulot. Yan. Sa ating minamahal na mga madring naririto, ang ating mga kapatid na RVM, mga MCST, ang ating mga XHT at ang ating Pius Union, ang ating biglang awa. Sa lahat po ng mga deboto ng Mahal na Birhang Inmaculada Concepcion, sa atin pong Recamadero, ang pamilya Reyes at Santo Domingo, sa ating imahin, at sa kanilang buong angkan, ng mga Reyes Santo Domingo at ang mga kasama pa sa angkan na patuloy na nangangalaga sa imaheng ito ng Inmaculada Concepcion. Sa lahat po ng mga nakiisa sa mga gawain ngayong buong nobinaryo ng Inmaculada Concepcion at sa inyo pong lahat ng narito, loob at labas ng katedral, ang nasa gilid sa gawing kanan, ang nasa gilid gawing kaliwa, sana'y makarating sa inyo ang tinig na ito at sama-sama tayong magnilay sa dakilang biyaya ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, at gayon din ang pagninilay sa salita ng Diyos ngayong panahon ng Adbyento. Una sa lahat, Merry Christmas. Maligayang piyesta po sa inyong lahat. Ngayon po ay panahon ng Adbyento. Panahon na kung saan ay inaalaala natin at ating pinaghahandaan ang pagdating ng Panginoon. Inaalaala at pinaghahandaan. Yan po ang dalawang mahalagang bagay na huwag ninyong kalilimutan ngayong panahon ng Adbyento. Inaalaala ang alin? Ang unang pagdating ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao bilang ating mananakop. Pinaghahandaan ang alin? Ang kaniyang pagdating bilang hari at hukom ng sanlibutan. Kaya ngayon ay panahon ng Adbyento, panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaya nga ang ating mabuting balita, mga kapatid, mula kay San Lucas, ay nagpapalaala ng tamang pamamaraan ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. At yan ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan. Subalit, mayroong tatlong mahalagang aksyon o gawain
na ibinibigay si San Lucas para maging konkreto ang ating paghahanda. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo. Pagsisihan, talikdan, at pabinyag. Siyempre, ang tinutukoy pong binyag ay ang binyag ng paglilinis na ginawa ni Juan Bautista at hindi ang binyag na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit, naroon pa rin po ang elemento ng paglilinis, paghuhugas ng kasalanan at pagtalikod sa lahat ng ito. Kaya po, maliwanag, hindi po sapat na pagsisihan lamang ang kasalanan. Dapat may kaakibat na pagtalikod sa ginawang kasalanan. Ano pat? Kapag tayo ay nagsisi na sa ating ginawang kasalanan, huwag na nating uulitin. Tatalikuran na natin, iiwanan na natin, at atin itong hindi na uulitin. Sapagkat pag paulit-ulit ang kasalanan, hindi natin makikita rito ang tunay na kahulugan ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Ang makakatulad natin ay ang pagbabagong anyo ng ahas. Kahit malimit magtanggal ng balat, naroon pa rin, ahas pa rin at walang pagbabagong ganap. Subalit, ang pagbabagong hinihingi ng ating pananampalataya ay para bagang mayahalin tulad sa pagbabagong nagaganap sa ating bila-bila. Una ay uod. Pag nagbalit ng balat, magiging isang pupa. Pagkatapos, ipagbibili na. Mahal na yon. Pagkatapos nun, bibitin siya. Pagkatapos nun, magiging isang ganap na bila-bila. Sa bawat hakbang ay mayroong pagbabago. Kinalilimutan at iniiwanan ang dating anyo upang mag-assume at magkaroon ng panibagong anyo. Yan ang pagbabagong tinutukoy ni Juan, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at tuluyang pagpapabinyag, ibig sabihin, pagharap sa bagong buhay. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, mga kapatid, ay naroroon naman ang isa pang paliwanag. Ayon kay Isaías, Propeta Isaías, na tila baga sinasabi niya na ang pagsisisi sa kasalanan ay parang isang proseso ng dagdag bawas. Dagdag bawas. Yan. Tingnan po ninyo, ha? Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak. Lambak, larawan ng kakulangan. Lubak-lubak. Katulad ng kalsada natin dyan sa ibang bahagi ng ating mga barangay, no? Pero dito sa Buakwari, maganda ang mga kalsada. Doon sa ibang bayan, no? Yan ang tinatawag kong sementadong rough road. Siya na po, ha? Nagsasabi lang po ng totoo. Sementado nga, rough road naman, ubos ang gulong, tagtag, kay buntis, delikado. Yan ang tinatawag na kalsadang abortifacient. Sana ma-aksyonan na po yan. At palagay ko naman ay kayang aksyonan ng ating mga namumuno. Tatambakan ang bawat lambak. Yung mga kulang-kulang. Punuan. Yan. Titibagin ang bawat burol at bundok. Ito naman yung napasubra. No? Tinapasubra naman. Kaya, tatanggalin daw. Tatanggalin. No? At, papatagin ang daang bakob. Ay, naku, talaga naman, ano? Kung may DPWH din, puro naman kalsada itong kay Juan na ito, ano? Anyway, mga kapatid, paglalarawan kung paano natin itutuwid ang ating buhay sa isang maayos na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagharap sa isang maayos na pamumuhay. Kung kayo ay sobra-sobra, o ang pagkain, baka kasalanan yan. Sobrang inom, piyesta pa naman. Bahala na kayo sa inyong buhay. Joke lang po, ano? Basta sabi ng matatanda, ano ma daw pong sobra, aba yun daw po'y masama at yun daw po'y kasalanan.
Pwede rin, kahit sa buhay pananampalataya, mga kapatid. Ano? Pag daw naman kulang, ay hindi rin maganda. Halimbawa, kulang sa sigasig, kulang sa paggawa ng mabuti, kulang sa pananalangin, kulang sa paggawa ng mabuti, kulang sa pagtulong sa kapwa. Aba, ay masama din naman. Kasalanan din, ano? Kaya tamang-tama. Papatagin, pantay na pantay lang, suwabe. Kung liliko, tuwirin. Ayan ang paglalarawan ng tamang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan bilang paganda sa panahong ito ng pagdating ng ating Panginoon. Ikalawang bahagi, pagninilay kaugnay ng mahal na Birhen. Huwag po kayo mag-alala, bago po mag-alas 12, tapos ako ng aking humiliya. Diyos ko, Father, ang init naman din, bilis-bilisin na yan. Okay. Malaking bahagi ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon ang ginampanan ng mahal na Birhen. Daang taon pa, libong taon pa, bago dumating ang ating Panginoon, ay inihula na sa aklat ng Henesis ang pagkakaroon ng isang babae na magkakaroon ng supling na siyang tatalo sa ahas na sinisimbolo ng demonyo. Henesis, Kabanata 3, ang tinatawag na Proto-Evangelium. Ang unang pagkakataon na binanggit ang tungkol sa tagapagligtas, tungkol sa mabuting balita. Kaya ang tawag ng mga dalubhasa, Proto-Evangelium. Doon pa lang ay mababanagan na natin na darating sa takdang panahon ang isang babae na pangalan nga niya ay ang mahal na Birheng Maria. Inihanda ng Diyos ang pagliligtas sa pamamagitan ng mga propeta at ng mga taong kanyang kinakasangkapan upang dahan-dahang maramdaman ng mga tao ang kanyang pagliligtas. Subalit sa huling sandali, sa kaganapan ng panahon, ayon sa pananalita ng sulat sa mga Hebreo, isinilang ang tagapagligtas sa pamamagitan ng isang babae, ang mahal na Birheng Maria. Si Maria ay hindi lamang huwaran, kundi palatandaan ng pag-asa ng kaligtasan at ng biyaya ng Diyos. Yan ang isa sa mga damdamin at temang nakapaloob sa ating pinagninilayang tema ngayong taong ito sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Inmaculada Concepcion. Ang kanyang pagtugon, mga kapatid, ay pundasyon ng isang malalim na pag-asa na darating ang biyaya ng Diyos. At ano yun? Ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mahal na Birhen ang naging instrumento. Hindi lamang siya huwaran at larawan ng pag-asa, siya mismo ay pag-asa ng ating kaligtasan. Kaya minamahal na mga kapatid, ang pagtugon ng mahal na Birhen sa paanyaya ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas ay isang konkretong hudyat na mayroon kaganapan ang inaasahan ng sanlibutan. At patuloy pa rin po na ang presensya ng Panginoon sa ating gitna sa pamamagitan ng malalim nating debosyon ay patuloy na nagbibigay pag-asa. Pag-asa ng ibayong biyaya ng Diyos. Pag-asa na sa gitna ng kadiliman ay mayroong liwanag. Pag-asa na sa gitna ng mga problema sa buhay ay mayroong kalutasan. Pag-asa na sa gitna ng mga karamdaman ay mayroong kalusugan. Pag-asa na sa gitna ng mga kaguluhan sa mundong ito ay mayroong pa ring kapayapaan. Huwag mawawalan ng pag-asa hanggat nandyan ang mahal na ina. Lagi siyang magpapaalaala, anak, habang buhay, may pag-asa. Ang inyong kalilimutan na isa din naman sa isang magandang disposisyon na nagpapahayag ng pag-asa ay ang pagiging masaya, ang palangiti, ang palatawa. Subukan po ninyong laging ngumiti. Huwag po kayong sisimangot. Mayroon kayong makakamukha diyan sa Manila Zoo.
Ha? Ngingiti kayo, tatawa kayo. Kahit kayo nag-iisa, ngumiti kayo. Pag nakita kayo ng mga tao, tatawa na rin sila. Kaya nga lamang, hindi maganda ang magiging puna at sasabihin sa inyong, siya ay luka-luka. Minamahal na bayan ng Diyos, ang maghapong ito at ang mga darating mga araw, sana'y mapuno ng pag-asa, ligaya at pagdiriwang. Bagamat ang pagdiriwang ng Immaculada Concepcion ay inilipat bukas dahil sa kahalagahan ng araw na ito, hindi naman natin pwedeng ilipat ang piyesta ng buwak. Kaya tuloy ang piyesta, tuloy ang ligaya, maraming handa si Mayor Carion at mga kasama. Punta lang kayo sa Santol at naroon ang handaan. Minamahal na mga kapatid, muli maligayang piyesta po. Pagpalain tayo ng Diyos, lalo tigit ng mahal na Birhen bilang simbolo ng biyaya ng pag-asa. Habang buhay may pag-asa, hanggang nakakangiti may pag-asa, at hanggang may jowa kayo, may pag-asa pa kayo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magstayo para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkataong tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, hinirang mo, O Diyos, si Maria bilang makabagong Eva, tanda na makabagong simula ng aming paglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Kaisa niya, kami dumudulog sa iyo, aming Ama at tagapaglikha. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa upang magsumikap sila ng lubusan na masundan ang yapak ng ating Panginoon at ang halimbawa ng ating mahal na ina. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naglilingkod sa pamahalaan, upang maglingkod sila ng may lubos na katapatan at pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ikasusulong ng hangarin nating maisabatas na maideklara ang buong Marinduque bilang lalawigang mahigpit na tumututol at nagbabawal sa anumang uri ng pagmimina. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagkakamit ng hustisyang pangkalikasan at panglipunan, nawa ang mga pinuno ng pamahalang panlalawigan ng Marinduque ay magkaroon ng sapat na lakas at inspirasyon na maging determinadong ipagpatuloy na isulong ang kaso laban sa Malcapper, Placer Dome, Barrick Gold. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may karamdaman, mga naghihikahos sa buhay at mga naulila, upang tulad ni Maria, magtiwala nawa sila sa Diyos at sa komunidad na umaakay sa kanila. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagdaranas ng kapighatian sa buhay, mga biktima ng mga nagdaang bagyo,
upang makatagpo sila ng pag-asa at lakas sa Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para ang bawat Kristiyanong pamayanan ay mapuno ng kagalakan at pamayanihan ng pagbabayanihan, paggalang at pagtatanggol ng buhay ng bawat tao mula sa sinapupunan hanggang sa katandaan. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating buong parokya upang sama-sama tayong kumilos para sa pagiging aktibo ng bawat isa. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga intensyon ng ating hermanidad, buong hermanidad, ang mga nakalipas na hermano at hermana, at ang kasalukuyang hermano at hermana, ang kahilingan nawa nila ay pagkaloob ng Panginoon, kasama ang malusog na katawan at mahabang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng mahal na Birheng Maria, na siyang hinirang mong maging kalinis-linisang ina ng iyong anak na si Jesu Kristo. Siyang nabubuhay at naghahari kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eucharistia, magsiupo po ang lahat. Sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay.
po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan na niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya'y puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ng mga obispo at ng tanang kaparian. Dalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you and happy fiesta. Magsiluhod po ang lahat at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at umawit sa pakikinabang.
Meron po tayong second collection para sa mga proyekto ng ating parokya. Maraming salamat po sa inyo. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidilim, iligtas ang buhay natin.
Ang lahat po ay magstayo para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Salve Regina, misericordiae, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matres Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii Tui habitaculum epicimere retur, Spiritus Santo cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Magsiupo po sumandali ang lahat. Uli po, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Palakpakan natin ang mahal na Birheng Immaculada Concepcion. Umulan, umaraw, talagang walang hindi natin pupuntahan, dadaluhan ang December 8 na piyesta ng buwak, ang piyesta ng katedral. Kaya maraming salamat po. Tanda ng isang lumalago at tumitibay na pananampalataya ang ating pagdiriwang ngayon na ating dinadaluhan. Bagamat ay may ilang mga kakulangan, tayo po ay naririto at nagdiriwang. Una po, sa ngalan ng inyong lingkod, amin pong pinasasalamatan ang ating ermano at ermana, si Engineer Glenn at Ermana Mary Rose, ang mag-asawa, magkatipan, magjowa, na ermanidad natin ngayong taon. Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong masigasig na pangunguna sa mga gawaing pangkabanalan sa ating simbahan, parokya. Kinikilala din po namin ang presensya ng ating aktibo na pamunuang pangbayan sa panguna ni Mayorak Army Carion. Kasama po si Vice Mark at ang ilang mga konsehales na naririto.
Maraming salamat po. Sa mga kapitanes ng ating 23 barangay na nasasakupan ng parokya, sa mga BPC officials, officers, at sa pamunuang pastoral, na pangungunan ni Ma'am Luz, at sa Finance Council namin sa pangungunan ni Sister Belia, sa Coro Immaculada, sa mga sakristan, sa mga BPK, sa ating sambayanan ng parokya ng Immaculada Concepcion, sa mga bisita, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Palapakan po natin ang presensya ng bawat isa. Siyempre, ating kinikilala at pinasasalamatan ang pangungunan ng ating Diocesan Administrator, Father Elino Esplana. Palapakan po natin si Father Elino. Salamat sa ating minamahal na administrador dahil sa pagpapaalala na dapat tayong may alalahanin at alinyoon ang diwa ng unang Pasko, ang pag-asa na handog ng Diyos sa atin, ang kaligtasang si Kristo. At mayroon pa rin siyang paalala, maghahanda. At ang isang mainam na paghahanday, ang kalinisan ng ating puso, katulad ng mahal na Birheng Immaculada Concepcion. At ang hamon din ng pag-asa na dapat nating dalhin sa iba. Muli, sa aming mga kapatid na pari na naririto, palakpakan po natin sila. Hindi ko na rin po sila iisa-isahin. Yan. Kaya pagkatapos po ng misang ito, magkulang man ang aming handa, marami sa bayan ng Buwak. At kapag nagkulang pa ang aming handa, alam ko na talagang sulit ang piyestang ito. Bakit? Mayroong baratilyo. Ay, sabi ni Father Jerby kanina, talagang pagkagaling sa simbahan ay doon ang punta para mayroong dala pag-uwi. Ano po, alam kong mayroon tayong baon at yung bagong pananampalatayang pinasigla ng ating pagdiriwang na naghahatid sa atin ng pag-asa sa ating lahat. Muli po, maligayang piyesta sa ating lahat. Para po sa kayusan ng ating pagkain, mayroon pong 4 na station, food station sa hall. Igagayad na lang po kami yun ng aming mga usherettes dyan sa labas para sa mga maiiwang nais sa kumain ng aming handa ng ating hermanidad. Maaari po kayong pumila. Sa mga bisita namin, mga pari, mga madre, hermanidad, sa pamunang pangbayan, mga opisyales ng ating pamalaan, doon po tayo sa ating sa taas. At kung hindi kasya, bumaba na lamang po at marami pong pwesto namang pwedeng pwestuhan dyan sa ating paligid. Muli po, maraming salamat. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang banal na misa'y naihandog na, umayo kayong mapayapa.